no? Kato pag-abot niya, unya dayon ang speech mahigala be. Ato ko nung paminawon si Digong be, usa na iyang speech dito sa mga OFW be. Dito sa Hong Kong mga sukin tig paminaw atong tagagpagtagad ko no names. Okay na ba names be? Kaya sige ko no. Atong testingan daw be. Ano na? Okay, kini mo ni. Sige, nanay sa kuan. Saan ni? Pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas, Kanan tao? Rodrigo Roa Duterte! 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 Sumuon ni mahigala dito sa Hong Kong, no? So doon naging karisma siya. Doon ay karisma nga mo kwan sa mga tao. Kaya OFW man eh. Lisod man kayo na masangil ta nga nahakot sila day. Lisod kayo, dili ta mo pasangil anak kay medyo insulto na sa to mga bagong bayani, no? Magandang hapon ho sa inyong lahat. Alam niyo, I do not know if you still believe in me. Pero nakatingin ako sa inyo. Ano ko, na dapat Hilak man yung uban, no? nakita tayo doon sa ating bayan. Kaya lang sa sitwasyon natin ngayon, kailangan talaga Hilak nga tao. pumunta tayo sa ibang bayan maghanap buhay. Pero sa akin, the fact that malayo kayo sa pamilya ninyo, dama ko yung lungkot at alam ko yan. Kasi ganon rin ako noon. Almost 3 years sa labas ako nagtatrabaho. Well, nagtitraining para pag sa connection ko sa pagka-abogado. Kaya OFW, yan ang pinakamasarap na magkikinig ako. OFW, mabuhay kayong lahat. At ang mundo dapat magpasalamat na merong mga Pilipino na magpunta dito sa kanila, sa ibang bayan, para magtrabaho para sa kanila at para sa atin, makaipon ng pera para sa pamilya natin. Kasi, well, you know, it would take about 7 to 10 years bago mawala itong sitwasyon natin na ganito. But in the meantime, that we are not really ready economically to provide opportunities
na trabaho para sa lahat, then I said, napipilitan tayo dito maghanap ng trabaho para sa ating mga pamilya. Kaya ako ngayon dito, this is not the first time that I have kaharap ko kayo. Tanggapin na lang natin kung ano ang nasa palad natin at magdasal tayo na yung pagod ninyo ngayon ang makinabang ang mga pamilya ninyo at ang mga anak ninyo. Mabuhay kayong OFW. Kaya yung lahat ng Kaya kayong lahat ng mga dalaga pa, ilan ba kayo? Matagal pa naman ako dito, 1 buwan pa. Pakasalan ko kayong lahat. Para lumigaya kayo. At magkaroon ako ng maraming pera. You know, hindi lang ito sa sabihin ninyo. Hindi ako nagbubula, ha? Yung mga taga rito na tumanda na nung nakilala yung pamilya ko. Yung matanda na, yung may karanasan sa Davao noon, alam ninyo yan na ang sitwasyon namin pareho sa inyo. Matagal kaming walang ama kasi abogado siya. Maano pa naman ang Pilipinas noon, ang hanap buhay nasa siyudad talaga. Ang abogado walang silbi dyan pag sa barangay. So, ganun na-experience namin ako, na ang tatay ko, iniwan kami sa lolo pati lula ko at ang tatay ko nagtrabaho sa labas. Ganon, sa labas ng probinsya. So, damang-dama ko talaga yung... Okay, so standby gamay ha. Mo ni ang iyang speech mga sukid di paminaw dito sa Hong Kong. Unya mo lang nagkomedya man ni dahil labot sa ICC sad, no? Kini sa mo hatag og mga jokes sad mo lang manghilak na mga tao, mga tawa nya balik na sad og kaseryoso. Ato tiwasog kay totoo standby lang sa umalamang pipila ka pahinumdom.